Sa puso ng Cavite sa bayan ng Imus, nagkukubli ang mga kwento ng katapangan, paglaban at pamana na bihirang marinig sa mga silid-aralan o sa mga pahina ng kasaysayan. Hindi sila mga alamat na kilala ng lahat, ngunit mga katotohanan na naghihintay na mabigyang buhay. 3 kabanata ng nakaraan ang ating hahanapin sa Imus. Ang makasaysayang labanan sa Imus, ang Tulay Isabel II, at ang bantayog ni Colonel Jose S. Tagle. Mga alaalang nakaugit sa bato at sa puso ng mga taga-Imus, ngunit hindi gaanong kilala sa buong Pilipinas. Sumisin tayo sa mga pahina ng nakalimutang kasaysayan. Tuklasin ang mga bayani at ang kanilang pakikibaka. Unawain ang mga pangyayaring humubog sa Imus at sa buong bansa. Ito ang kwento ng Imus, Cavite, isang bayan na mayaman sa mga lihim na dapat nating alamin. Kapag sinabing Caviteño, ito ay inihahambing sa titulong katapangan. Ngunit bakit nga ba? Hindi ba't dahil sa 2 pangunahing tagumpay ng katipunan na naganap dito? Isa na rito ang Battle of Imus. Alamin natin ang makasaysayang kwentong ito. Sa bayan ng Imus, sa probinsya ng Cavite, matatagpuan ang isang monumentong makasaysayan na nagpapaalala sa atin ng laban para sa ating kalayaan. Ito'y hindi lamang isang simpleng istruktura, kundi isang simbolo ng tapang at pagsasakripisyo ng mga Pilipinong lumaban sa ilalim ng watawat ng revolusyon. Labanan sa Imus na naganap noong September 3, 1896 ay isa sa mga matagumpay na pagsiklab ng revolusyon laban sa kolonya sa pamalaan ng mga Espanya. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ipinamalas ng mga Katipunero, pinangunahan nilang isang matagumpay na kabuluhan na nabigay sa buong bayan ng pag-asa na magkakaroon ng kalayaan. Gaano na po kayo katagal na nakatira dito? Since birth, 1980. May alam po ba kayo sa history ng Battle of Imus? Ang pagkakaalam ko lang, dito sila nagsagupa sa Tulay. Yan. Kaya tinawag yan na Jose Tagle. Yung 6th street ito. Kailan lang inano yan na Jose Tagle yung street ito eh. Kasi dati ang ano dito, Captain B. Paredes. Hindi ko lang alam kung bakit binago ng Jose Tagle Street. Yung pala, ang pagkakaalam ko, diyan nag-ano yung Castilian American, hindi ko sure hindi ko lang alam. Tapos yung, kasi alam ko yun sa mga ilog dyan sa baba. Parang may gumuho ba? Kuya, gumuho ba yung ano dyan? Ang kuweba ba yan? Kasi di ba sa may ilog, maraming mga, parang yun. Parang yun ang pagkakaalam. dito sa toll free. Yun lang. Yun lang. Tunay na ginamit ng mga Pilipino ang Tulay Isabel II bilang estratehiya upang pigilan ang pagpasok ng mga Espanyol sa Imus. Sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, sinadyang sirain ng mga Pilipino ang tulay. Nagdulot ito ng kalituhan at pag-aantala sa mga Espanyol at nagbigay daan sa tagumpay ng mga revolusyonaryo. Sa tahimik na bayan ng Imus, Cavite, nagsimula ang isa sa pinakamahalagang laban sa kasaysayan ng Pilipinas noong Setyembre 1, 1876. Sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo, ang mga miyembro ng Katipunan ay nagtipon upang harapin ang mas malakas na puwersa ng mga Espanyol. Ang layunin nila ang kalayaan ng bayan mula sa kolonyal na pamahalaan. Ang labanan ay nagsimula sa isang sorpresang pag-atake ng mga Espanyol sa bayan ng Bacoor, isang bayan na kalapit ng Imus. Subalit, sa kabila ng kahinaan sa armas at bilang,
ang mga revolusyonaryo ay nagpakita ng kakaibang tapang at diskarte. Gamit ang kanilang kaalaman sa lokal na teritoryo, pinangunahan nila ang mga Espanyol patungo sa isang bitag. Sa umaga ng 3 ng Setyembre, ang hukbo ng mga Espanyol, pinangunahan ni General Ernesto de Aguirre, ay nagmarcha patungo sa Imus. Hindi nila alam na ang mga revolusyonaryo ay naghanda ng isang komplikadong sistema ng depensa. Ang mga tulay at daan patungo sa Imus ay pinuno ng mga pagtatanggol, habang ang mga kalye ng bayan ay naging laberinto ng mga bitag at harang. Sa kasagsagan ng labanan, isang mahalagang estratehiya ang isinakatuparan ng mga revolusyonaryo. Sa isang taktikang kilala bilang taktika ng itak, ang mga kawal ni Aguinaldo ay umatake mula sa iba't ibang direksyon, ginugulat at iniiwan ng mga Espanyol sa kalituhan. Ang kanilang pagkakaisa at diskarte ang nagbigay daan sa matagumpay na pagkupkob sa hukbo ng mga Espanyol. Ang Battle of Imus ay nagbarka ng isang mahalagang hakbang sa Rebolusyong Pilipino. Ito ay nagbigay ng mag-asa at inspirasyon sa iba pang mga revolusyonaryo sa buong kabuluan. Ang tagumpay na ito ay nagsilbing patunay na ang kalayaan ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagkakaisa at determinasyon. Ang Battle of Imus Monument ay isang makapangyarihang simbolo ng kalayaan at sakripisyo ng ating mga ninuno. Ang tagumpay sa Battle of Imus ay sumisimbolo ng pagkakaisa, tapang at determinasyon ng ating mga bayani. Ang bawat pagdalaw sa monumento ay pagkakataon upang makapagbigay pugay at alalahanin ang kanilang kabayanihan at pagsilbing gabay sa pagpapatuloy ng mga laban para sa katarungan at kalayaan. Ang monumento ay nagsisilbing inspirasyon at panata na dapat ipaglaban at pahalagahan ang bawat mga Pilipino. Kilala niyo ba kung sino ang gumawa ng Battle of Imus Monument? Ito ay isang makabagong disenyo ng kilalang eskultor na si Eduardo Castrillo. Kilala rin siya na gumawa ng People Power Monument sa EDSA. Nakakamanghang isipin na iisa lamang ang gumawa ng monumentong nagsasaad ng importanteng bahagi ng ating kasaysayan. Matatagpuan mula sa puso ng Imus, Cavite ang tulay ni Isabel II. Ito ay isang makasaysayang istruktura na higit pa sa isang simpleng tulay. Ito ay saksi sa makulay na kasaysayan ng bayan. Mula sa panahon ng mga kolonyal hanggang sa kasalukuyan, higit pa ito sa isang daanan. Ito ay isang simbolo ng paglaban, pagbabagong anyo at pagmamalaki ng mga Imusenyo. Itinayo noong 1857 ang tulay Isabel II, ang kauna-unahang permanenteng tulay sa Ilog Imus. Pinangunahan ng mga Augustinian Recollect priests sa ilalim ng pangangasiwa ni Brother Matias Carbonell ang pagpapatayo nito. Nagsilbi itong mahalagang daan patungong Maynila na nagdugtong sa Imus sa mas malawak na mundo. Ngunit hindi lamang ito isang proyekto sa infrastruktura. Naging bahagi rin ito ng makasaysayang labanan ng Imus noong 1876. Ginamit ito ng mga katimonero bilang isang estratehikong taktika laban sa mga Espanyol na nagpapakita ng katalinuhan at katapangan ng mga revolusyonaryo. Matapos ang labanan, ang nasirang bahagi ay pansamantalang pinalitan ng kahoy at muling itinayo noong panahon ng mga Amerikano. Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon, binigyan si Brother Matias Carbonell ng medalya ni General Gobernador Ramon Montero noong 1939
Nilagyan ito ng historical marker ng National Historical Commission of the Philippines. Ang tulay Isabel II ay higit pa sa isang istruktura. Ito ay isang buhay na alaala ng ating nakaraan. Isang simbolo ng pagpabagong buhay, pagbabagong anyo at pag-unlad, at isang patunay sa pagiging matatag ng mga Imosenyo. Mula sa panahon ng kolonyal hanggang sa kasalukuyan, nanatili itong mahalagang bahagi ng bayan na nag-uugnay hindi lamang sa mga lugar kundi pati na rin sa ating kasaysayan at kinabukasan. Ang patuloy na pag-aalaga at pagpapahalaga dito ay isang pagkilala sa mga sakripisyo at tagumpay na nagbigay daan sa ating kasalukuyang kalayaan. Alam mo ba na ang tulay ni Isabel II ay hindi lamang isang simbolo ng koneksyon sa pagitan ng mga lugar, kundi pati na rin ng koneksyon sa ating kasaysayan? Ang pagpipinta nito ng asul at pula na sumisimbolo sa ating pambansang bandila ay nagpapaalala sa atin sa mahalagang papel na ginampanan ng Imus sa Rebolusyong Pilipino. Ang marker na ito ay matatagpuan sa bayang Lumatri kung saan pinarangalan si Jose S. Tagle. Si Jose S. Tagle ay isang koronel ng Imus at ang kanyang pangalan ay kailamay hindi mabubura sa kasaysayan ng Cavite dahil sa kanyang magiting na pakikipaglaban sa mga Espanyol noong 1896. Si Jose S. Tagle ay isang koronel ng hukbong manghihimagsik. Siya rin ay bayanin ng labanan sa Imus, Cavite noong 1896. Siya ay sinilang sa Bayan Luma, Imus, Cavite noong Marso 18, 1855. Siya ay naging gobernador noong 1889 to 1890 at siya ay naging kapitan ng munisipal noong 1895 to 1896. At siya ang namuno sa pagsalakay sa Bay Hacienda ng Imus kung saan naputa ang mga Espanyol at Fraile at nagapi ito sa pamumuno ni General Ernesto de Aguirre. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. Pinangunahan ni Jose Tagle ang isang maliit na pangkat ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga pwersang Espanyol sa labanan sa Imus noong Setyembre 3, 1876. Si Tagle noon ay isang pinuno ng barangay Pilar sa Imus ang nagmungkahi ng isang pag-atake sa isang kwartel ng mga Espanyol gamit ang 100 tauhan. Dahil sa kanyang taktika at pamumuno, napasuko nila ang mga Espanyol at nakuha ang asyenda, isang malaking tagumpay para sa Rebolusyong Pilipino. Dahil sa kanyang mahalagang papel, si Tagle ay naging kapitan munisipal ng Imus at nagsilbing lider sa pagtatag ng pamahalaan at pag-organisa ng isang revolusyonaryong hukbo. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy siya sa kanyang paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Noong 2008, bilang paggunita sa kanyang kabayanihan, isinagawa ang isang programa sa Imus kung saan inalusan ang isang historical marker para kay Tagle. Ang programa ay idinaluhan ng mga pamilya ni Tagle, pati na rin ng mga lider tulad nila Senador Richard Gordon at Mayor Bong Gordon. Si Jose S. Tagle ay isang mahalagang bayani ng Rebolusyong Pilipino na nagbigay kontribusyon sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga mananakop na Espanyol. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno sa labanan sa Imus, nagtagumpay siya at ang kanyang mga kasamahan laban sa mga pwersang Espanyol na nagbigay daan sa mas malawak na tagumpay ng revolusyon. Ang
Ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon upang magsikap at magsama-sama sa pagtahak sa landas ng tagumpay. Alam niyo bang nagkaroon ng pelikulang pinamagatang El Presidente noong 2012? Kwento ni General Emilio Aguinaldo at ang unang republika ng Pilipinas. Kasama sa pelikulang ito si Colonel Jose S. Tagle na ginampanan ni Gary Estrada. Si Colonel Jose S. Tagle ay kinilala bilang isa sa mga hindi kilalang bayani ng rehiyon. Ang historical marker na itinayo bilang parangal sa kanya ay isang patunay na kahalagahan ng kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Cavite at ng buong bansa sa pakikibaka para sa kalayaan. Sa pagtatapos ng ating pagsulyaw sa kasaysayan ng Imus Cavite, naalala natin ang kalagahan na pag-alala sa mga kwentong madalas na napapabayaan. Ang labanan sa Imus, ang Tulay Isabel II, at ang historical marker ni Colonel Jose S. Tagle. Mga simbolo ng labanan, pagbabago at pag-asa. Nagpapaalala sa atin na ang ating kasaysayan ay mas malawak at mas mayaman kaysa sa mga kasaysayan na nababasa natin sa mga aklat. Sana'y nag-joke ang dokumentaryong ito na mahigit pahalagahan ang mga lokal na kasaysayan at tuklasin ang mga nakatagong kwento sa inyong mga sariling komunidad.